Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Asahan na muli ang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Yan ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May panawagan naman ang Pangulo sa mga oil company sa pagbaba ng presyo ng petroleum products. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Muling bababa ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene bukas, araw ng Martes, April 21. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., asahan ang mas malaking rollback na mangyayari kumpara noong nakaraang linggo. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. Kaugnay ng rollback na ito, may panawagan naman si PBBM sa mga kumpanya ng langis. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. Hinimok naman ng Pangulo ang publiko na magsumbong sa Department of Energy para sa anumang reklamo at agad-anya nila itong aaksyonan. Ayon pa sa Pangulo, ilang hakbang na rin ang ginawa ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang na dito ang 10 peso fuel discount sa mga public utility vehicles o PUV at service contracting program. Bukod rito, pinalawig rin ng Land Transportation Office ng 3 buwan ang validity ng nag-expire na driver's license, student permit at rehistro ng sasakyan ngayong April 2026. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Ipatutupad na ang libreng toll sa lahat ng mga expressway sa bansa para sa mga sasakyang may kargang pagkain at agricultural products simula ngayong araw, April 20. Itong inihayag ng Department of Transportation na layong tiyaking abot kaya ang presyo ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, pumayag ang mga major toll concessionaries na magbigay ng toll relief sa truckers industry at mga magsasaka. Sa ganitong paraan niya, masisiguro rin ang tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga pagkain at iba pang produktong pang-agrikultura. Para makakuha ng libreng toll, sinabi ng ahensya na lahat ng mga naturang sasakyan ay accredited ng Department of Agriculture at may RFID sticker. Makukuha ng mga ito ang mga rebate sa kanilang mga RFID accounts linggo-linggo kung saan makatitipid sila ng 600 hanggang 1,800 pesos depende sa vehicle class. Target na ipatupad ang toll exemption sa loob ng 1 buwan, ngunit maaari pa rin itong mapalawig depende sa review, assessment at pag-uusap ng mga otoridad. Hataw balita ngayon. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Social Welfare and Development sa naulilang pamilya ng rider na nasawi noong Sabado habang nakapila para makakuha ng cash relief assistance. Kahapon dumagsa muli ang mga rider sa ilang itinalagang payout centers kung saan idinadaing pa rin ang ilan ng anilay pahirapan sistema sa pamamahagi ng ayuda. May mahataw na balita si Joan Nano. Dinagsa ng libu-libong mga motorcycle taxi at delivery riders ang isinagawang special payout day nitong weekend para sa mga hindi pa nakakakuha ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Marami sa mga rider ang pumila mula pa ng madaling araw noong Sabado para lamang makakuha ng ayuda. Sa Quezon City Memorial Circle na isa sa mga itinalagang payout center, isang rider ang naiulat na nasawi habang naghihintay na makakuha ng 5,000 pesos na cash assistance. Sa pahayag na inilabas ng DSWD kahapon, kinumpirma nito ang malungkot na pagpanaw ng nasabing motorcycle taxi rider.
Personal ring nakausap ni Secretary Rex Gatchalian ang pamilya ng nasawing rider at nagpaabot ng tulong ang DSWD para sa gastusin sa ospital maging sa pagsasaayos ng burol at libing ng biktima. Sinagot rin ng ahensya ang gasto sa transportasyon sa mga kaanak ng rider at nagpaabot rin ng tulong para sa patuloy na pag-aaral ng kanyang naulilang anak. Kahapon matyaga muling pumila ang mga rider sa ilang payout centers. Bagaman nakakuha ng ayuda, daing ng ilan, sana ay magkaroon ng maayos at mabilis na sistema sa pamamahagi ng cash assistance. Sa pagbibigayan naman po ng ayuda, aminin naman natin sa hindi, medyo may kabagalan po talaga ang sistema. Kasi kanina pa ako nakapila ng alas 8, anong oras na po, alas 3 na po eh. Ilang oras po kami nag-aantay. Kagaya niyan, number 22. Pagdating namin dito sa number 22, nakapila na kami. Di naman pala, dahil tatawagin pa yung pangalan, balik na naman kami sa likod. Dahil di pa kami tinawag daw yung pangalan namin. Medyo mahirap kasi matagal rin yung pila, pero okay naman. Just nakakuha rin kahit papaano. Nakakatulong din, pambayad rin sa utang. Kung pwede po sana, para hindi ganong siksikan at haba ng oras ng pila, siguro kay by municipality na lang. Total, yung ibang mga DSWD ng mga municipality, bakante naman sila. Siguro pagka ganito kasi, hindi siya, matagal siya, hindi siya systematic. Kung may mga nahirapan, may mangilang-ilang rider naman ang nagpasalamat sa anilay mas organisado ng sistema ng cash distribution. Maayos naman po kasi na-organize na maaga at nakita naman namin na mas mabilis ngayon, boss, kaysa sa nakaraan. Parang hindi organized yung nakaraang araw, yung Sabado. Magulo tapos hindi alam yung pila, kung saan. Ngayon, sir, ang daming nag-a-assist sa amin na tao. Muli namang binigyang diin ng DSWD na nais nilang masiguro na pawang mga karapat-dapat at mga lehitimong benepisyaryo lamang ang mabibigyan ng ayuda. Kami po ay humihingi pa rin ng pag-unawa. Ako personally is handling the program for a 2 months round ng pagbibigay. Patuloy nating inaaral yung ang best possible means to really ensure that the right assistance is being given to the right person for the right purpose. Ito po yung mga tinitingnan namin kasi ayaw po namin mangyari na magkaroon po dahil sa pagmamadali, sa mabilisang proseso po ang magsabi sa amin, bakit nakasama si ganito pero dapat hindi naman? Bakit nabayaran yung ganitong maling pangalan pero dapat hindi naman? Kasi ito po yung inaaral namin because ang objective namin right after this is for us to come up with the clean list so that if there will be trigger ulit for assistance for these drivers, at least tukoy na po natin kung sino po sila. Pumila man ng mahaba at nagtiis ng matinding init at gutom sa haba ng paghihintay. Labis pa rin nagpapasalamat ang mga rider sa tulong na kanilang natanggap. Napakalaking tulong po kasi nun, 5,000. Kumbaga sa kagaya naming rider, sa mahal ng gasolina, sir, kailangan naming tiyagain. Sayang naman kung kaysa mamastada pa na matagal maghapon, di man naabot ng 1,000 rin. Ito, kailangan na pagtiyagaan kasi 5,000 din, malaking tulong na rin to para sa pamilya. Ito talaga, pangbayad lang sa utang to. Di ko na nga babawasan para pangbayad lang sa utang. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Pumayag ang mga transport network companies na ibaba o bawasan ang kanilang base commission rates sa kanilang ride-hailing services partner sa gitna ng nararanasang mataas na presyo ng langis. Sa isang pahayag kahapon, pinasalamatan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga TNC sa hakbang na ito na nila ay malaking tulong hindi lamang sa mga driver at riders kundi suporta na rin sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matulungan ang mga nasa transport sector. Nauna na ang pinulong ng LTFRB ang mga kinatawan ng mga TNC na nag-ooperate dito sa Pilipinas kasama na ang mga motorcycle taxi companies kung saan pinag-usapan ang posibleng pagbabawas ng commission rates sa kanilang mga partner. Batay sa anunsyo ng mga motorcycle taxi company, aabot naman sa nasa 2%
hanggang 6% ang mababawa sa kanilang commission rate. Depende sa kumpanya. Habang nasa 2% hanggang 10% naman ang reduction sa commission rates ng mga TNC. Maliban sa 3 kumpanya na nag-waive na muna ng kanilang commission rates habang mayroong energy crisis. Hataw Balita ngayon. Naharang ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Batangas ang 2 bangka na ginagamit umano sa ilegal ng pagbiyahe ng langis. Samantala 5 suspect naman ang nahuli ng PCG matapos umanong magnakaw sa sumadsad na barko sa Batangas. May hataw na balita si Benedict Samson. 2 motorbangka ang hinarang ng mga tauhan ng Coast Guard Station Batangas noong Biyernes, April 17 sa karagatang sakop na Nasugbu dahil sa kawalan ng safety, security and environmental number. Nang inspeksyonin, dito nakita ng mga tauhan ng PCG ang ilang pumps at containers na hinihinalang ginagamit umano sa iligal na pag-aangkat ng langis. Ayon sa PCG, sa kasagsagan ng operasyon, tinanggapang tumakas ng mga nakasakay sa isang bangka. Ngunit naabutan din ito ng mga Coast Guard sa karagatang sakop ng Lian, Batangas. Na-turnover na sa mga otoridad ang mga naarestong crew na posibleng maharap sa administrative violations dahil sa pagbiyahe ng walang clearance mula sa PCG at walang dalang kaukulang dokumento. Samantala, naaresto naman ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Batangas City ang nasa 5 sospek na itinuturong sangkot sa pagnanakaw sa sumadsad na barko sa Barangay Kuta, Batangas City noong April 17. Ayon sa investigasyon ng PCG, umakyat sa grounded vessel ang mga sospek kung saan tinutukan ito ng patalim ang mga cadet on board at crew ng nasabing barko at kinuhang ilang mga bakal at generator wirings. Sa isinagawang hot pursuit operations, 4 ang naaresto ng mga otoridad habang ang isa naman ay isinuko ng pamilya nito. Hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong sospek na posibleng maharap sa reklamong robbery and grave threat. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Muling magdaraos ng protestang bayan at malawakang transport strike ang grupong Piston bukas araw ng Martes, April 21. Lain ang pagkilos na kondenahin ang nangyayaring giyera sa Middle East at ang idinudulot nitong pahirap sa mga Pilipino. Giit ng grupo, literal na buhay anila ang kapalit para lamang sa barya-baryang ayuda mula sa gobyerno. Ayon sa Piston, marami na ang namamatay sa gutom at nawawala ng kabuhayan dahil sa krisis. Dagdag pa ang anilay pagkakait sa mga Pilipino ng nakabubuhay na sahod at pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Nananawagan sa pamahalaan ng grupo ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Nabigyan sana ng agarang 15,000 pesos across the board na aumento sa sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa TDC, maraming public school teachers ang nalulubog na sa mga utang dahil sa sobrang liit ng kanilang sinasahod. Giit ni TDC National Chairperson Benjo Basas, walang sino mang guro ang dapat na mabaon sa utang at ito ay hindi lamang usapin ng kabuhayan kundi pati na ang dignidad ng mga teacher. Itinanggi rin ng grupo na kaya ng mga gurong nalulubog sa utang ay dahil sa hindi maayos na financial management, kundi ito anila ay dahil sa kakapusan ng sahod para tugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At upang ipaabot ang kanilang hinaing sa gobyerno, magtitipon-tipon sa Biyernes, April 24, ang mga guro at iba pang nasa education sector upang igiit ang 15,000 pesos na dagdag sahod para sa mga public school teachers sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Mababang sahod umano ang dahilan kaya napipilitan ng ilang mga Pilipino na pumasok sa mga ilegal na trabaho sa ibang bansa. Yan ang nakikita ang dahilan ng isang labor group. Kaya nahihikayat ang ilang Pinoy ng mga illegal recruiter. Ayon sa grupo, dapat nang ipasa ang 200 pisong kada araw na dagdag sahod para sa mga minimum wage worker. May umahataw na balita si Ivana Alvarez.
Mababang sahod at kahirapan ang itinuturo ng Federation of Free Workers, kaya nahihikayat ang ilang Pilipino na pumasok sa iligal na trabaho abroad. Ayon sa naturang labor group, nababahala sila sa mga ulat ng pagre-recruit ng mga Pilipino, hindi lamang para sa mga gawaing kaugnay ng digmaan sa Ukraine o ng ISIS sa Middle East, kundi pati sa trafficking, scam hub work at iba pang mapanganib at mapagsamantalang trabaho sa ibang bansa. Kamakailan, naglabas ng paalala ang Commission of Filipino Overseas, katuwang ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Modus anila ng mga illegal recruiter na manghikayat ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ngunit pagdating sa hindi sasabihing lugar, papalitan ang kanilang mga kontrata at mapipilitang magtrabaho sa mga dayuhang militar. Nagbabala rin ang IACAT sa pagdaan sa mga irregular migration corridor o backdoor exits na ginagamit ng traffickers sa Pilipinas para iligaw at pagsamantalahan ang kanilang mga biktima. Ayon kay Attorney Sonny Matula, presidente ng Federation of Free Workers, dahil sa hirap ng buhay at patuloy na epekto ng mga sigalot sa gitnang silangan, maging ang mga marumi, mapanganib at mapanghamak na trabaho sa abroad ay maaaring magmukhang pag-asa para sa iba. Kaya naman sa papalapit na Mayo 1 o Labor Day, muling ipinananawagan ng grupo ang pagkakaroon ng living wage o 200 pesos kada araw na dagdag sahod sa buong bansa. Kasabay na rin ang nationalization of wages upang pantay-pantay na makatanggap ng sweldo ang lahat ng manggagawa, maging ang mga nasa probinsya. Hamon ng grupo, kung seryoso ang gobyerno na sugpuin ang illegal recruitment at human trafficking, dapat itaas ang sahod, lumikha ng mga disenteng trabaho at magbigay ng patas na oportunidad sa lahat ng mga komunidad sa buong Pilipinas. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nananawagan ang Department of Finance sa World Bank para sa mas mabilis at konkretong tulong sa paghahanda sa krisis at pagtugon sa sakuna. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng disaster risk refinancing programs upang agad makakuha ng pondo sa oras ng emergency. Hiniling ni Finance Secretary Frederick Go na pabilisin ang proseso ng pag-aproba ng tulong upang mas mabilis na makaresponde ang pamahalaan sa oras ng krisis. Binigyang diin niya na ang mataas na presyo ng langis at global tensions ay nagpapataas ng presyo ng bilihin at nagpapabigat sa ekonomiya. Kasabay nito, muling pinagtibay ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa World Bank sa paglikha ng trabaho at pagbawas ng kahirapan. Hataw Balita Ngayon. Maganda yung sasalubong ngayon sa mga motorista, lalo na po yung nagpapakarga ng diesel dahil malaki-laki itong inanunsyo ng ating presidente na rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Halos 25 pesos per liter yung sa diesel 24.94 centavos, so halos kung ra-round out mo 25 pesos per liter. Malaki-laki rin. Rollback yan. For this week. Pang this coming Tuesday ang effectivity niyan. Kaya it's a good news. Magandang balita yan sa gasolina naman. Ay 3.41 tas 2 piso sa kerosene. Kaya malaki-laki. Another double digit. Madadagdagan siguro yung mga bibiyahe ngayon na pansamantalang tumigil pasada o pati yung mga mangingisda natin na hindi makapamalakaya, maaaring makakatulong sa kanila ito. That's very good. Kasi malaking bagay yun. Double digit na bawas presyo. Bagaman nasa 100 pa rin yan, lalabas mahigit sa diesel. At least malaki-laki na. Kasi opo, malaki yan. Malaking bagay yan. Kung isasama po sa bilang yung kaya lang Metro Manila lang yung merong discount na 10 pesos per liter sa 52 gas stations, yung balita natin last week. Opo. Ay, malaking tulong na. Sige. Mayroon pang ikaw. Alam ko mayroon ka rin magandang balita. Yung simula ngayong araw, yung libreng toll fee. Ayan. Imagine alam mo kung sino makikinabing. Libreng toll fee. I think if I'm not mistaken, this is for the agri products. Yung may mga kargang pagkain at agri products. Imagine kung ikaw ay nagbabayad, di lang balik-balik ka.
1,500 to 3,000 yata ang 600 to 1,800 pesos. Imagine Pero dapat yung mga sasakyan, Ani, kailangan accredited ng Department of Agriculture. O di gawa na nila ng paraan na Oo, ma-accredit. tsaka dapat mayroong RFID sticker dahil doon na ipapasok sa kanilang account yung kanilang rebates. Ay, magandang balita talaga yan. Napakagandang balita. Alam mo, Oo. if I'm not mistaken, yung free toll, yung pag-waive ng toll, ay napakagandang balita yan. Kasi malaki ang nagagastos ng ating mga delivery trucks na nagdadala ng mga agri-products from the Benguet. Doon sa Benguet, di ba? Doon sa pinuntahan ni Presidente na binilipan niya yung mga gulay para dalhin dito sa Maynila. That's very good. Buti nga na-actionan nga kagad yan kasi may mga tracking nga talaga na hindi na nga bumibiyahe Yes. dahil sa sobrang taas nga ng crude. Mataas na yung crudo, mataas pa yung toll fee. Bagamat hindi naman nagdagdag yung toll fee, di ba? Oo, sabi Pero, nung- additional expenses on the part of these farmers. Yung nakausap natin last Friday sa isang grupo ng mga truckers, 30 to 40% sa kanilang miyembro. Yeah. Kaya di ba nabalitaan mo na samantalang tumigil, hindi na namin madadala, mabubulok na lang ito, nabubulok na lang. Di ba? At least kahit pa paano na-actionan yan. Nabubulok kasi may facilities doon, yung storage facility is non-operational. Sira. Ayun lang. Nire-rehabilitate. Pero ang magandang balita doon, maliban doon sa pagpayag na i-rehabilitate, mayroon pang isa na i-install doon. So, hindi na mabubulok in the long run. So, magandang balita yan, may free toll, and then yung commission, mayroon ka pang isang dalagban, Magandang balita din yun. Yung commission rate cut ng mga nung transport network companies. Ayan. At least nag-initiate na sila ng move, di ba? Matagal na kasi hinihiling yan ng ng grupo. Kasi nga malaki daw yung 20% na bawas pa yung komisyon. Magandang Nakuha sa balita kanilang Nasa 2% to 10%. Malaking maganda bagay yung mga din. dala niyong balita. Double-digit rollback, free toll, and then the commission cap. Mayroon din akong balita. I do not know kung para sa mga kababayan natin na nakikinig ay maganda para sa inyo ito. Sa panig ng gobyerno, epekto ng mababang sahod. Of course, alam naman natin, di ba, sinasabi ng mga manggagawa, kapag ka mababa yung sahod ng mga manggagawa, minsan natatamad sila, parang hindi compensated yung pagod nila. Yan ang automatic perception ng mga manggagawa yan. So, anong kinahantungan nito? Minsan, nagre-result na yan sa, naku, umabsent kaya ako ngayon. Wala na siyang motivation na magtrabaho ng maayos. Hindi niya ma-render yung tama para doon sa kumpanya dahil ganon. Kung tatanungin tayo doon sa epekto ng mababang sahod. Now, kasi, bakit nababanggit natin dito? Yung mga teachers, they are asking for additional 15,000. Maliban doon sa nababalitaan natin na dapat yung level entry ng mga guro is 50,000 pesos in the country. Yung 15,000 na aumento, hindi mo rin sila masisisi dahil syempre nataas din ng mga bilihin din. Syempre yung mga teachers ay kailangan din nila. But is this the right time na humingi ka ng pagdagdag ng sahod considering that we are in crisis? Sa panig, syempre, nang humihiling dahil nasa crisis nga, kailangan nila yon. Pero sa panig naman ng, syempre, nagpapatupad ng gobyerno, medyo hindi po napapanahon. Kaya, ang pagbabatayan na nga lang natin, pamasahe. So, anong gagawin natin pamasahe dito? nga, taas singil nga lang sa pamasahe, kahit provisionary o pansamantala ay hindi po pinagbigyan ng pamahalaan. Kahit piso, no? Oo. Kasi binabalanse yun ng gobyerno. Ano yung magiging impact nito? That's one. Pero ang isa pa, narinig ko dati sa paliwanag ng isang opisyal ng gobyerno, hindi rin kasi pwede na bigla ka magtataas o magtataas ka ng level ng sahod ng isang sektor ng pamahalaan. Kasi may katumbas yan sa ibang sektor. That's correct. So, kumbaga, yung salary grade ng ganito, sa halimbawa sa guro, itinaas mo. Tapos, yung katumbas niya sa ibang sektor, iba naman. Maiiwan ng malaki. Sila naman ngayon yung dadaing. Dapat kami din na pag-iiwanan na yung katumbas ng salary grade namin sa salary grade ng ganitong sektor pag itinaas. Sa madaling salita, may mabuting epekto dito sa isang parte, dito naman sa isang parte, hindi. Now, and that's the reason why siguro yung ating pamahalaan kahit kailan hindi pinayagan yung pagtaas ng pamasahe ng mga drivers natin because
may domino effect. And how much more itong ihinging aumento dun sa mga teachers natin. Expected natin yan. Pero I don't know if this is the right time para humingi ng sahod, but we do understand yung kanilang mga pangangailangan. Oo, lalo na mahirap, napakahirap ng trabaho ng teacher. Ay, syempre, lalo na po totoo yung naman yung mga maliliit na bata, yung inaalagaan. At saka Ang hirap ng trabaho nun. Kung nga mag-alaga ka ng isang maliit na bata, ang hirap. Yung isang teacher, ilang bata yung sa isang classroom na iba-iba ugali. At in addition to that, kung ikaw ay naka-assign sa mga liblib na lugar, tapos yung means of transportation doon ay nasakay ka ng kalabaw. Mabuti ngayon may mga motor-motor na. Pero noong mga unang panahon, ang binabanggit natin, napakahirap nun, di ba po? Kahit ngayon, merong gumagamit ng kalabaw. Meron pa nga tumatawid ng ilog. See, di Meron ba? pa rin May sa mga mga ganyan. malalayong probinsya. Oo. That's correct. Sa madaling salita, mahirap talaga yung buhay ng mga teachers. I am not saying that kasi sinasabi natin, right time ba ito? Sasabihin naman sa'yo ng mga teachers, so when is the right time? Debatable yun. So siguro aralin din ng gobyerno, tama ba na mapagbigyan sila sa kanilang kahilingan? O mayroon pa tayong balita, may rally ulit bukas yung piston. Inanunsyo kahapon nung piston sa pamamagitan ng kanilang social media dahil ayon sa kanila talagang hindi katanggap-tanggap para sa kanila yung nagiging pagtugon ng pamahalaan dito sa krisis sa langis at kasama rin, nakikiisa rin sila sa pagtutol doon sa giyera nga dito sa gitnang silangan. Kahit pa may rollback, may bawas presyo na. Despite sa rollback, sa mga binibigay na aksyon ng pamahalaan, nakukulangan sila. Kaya sabi nila, dapat mag-ingay pa sila sa kalsada para marinig ang hinaing nila ng mga may hawak ng manibela. Pero ayun sinasabi naman ng mga nung iba dyan na pwede ba makisama na muna kayo ngayon dahil alam mo naman may krisis tayo at mayroon ginagawang paraan yung mga pagbibigay ng mga subsidy sa inyo. Bear with us. At this point, wag na kayong mag-rally. Di ba? Minsan, mayroon ako narinig na nagalit pa yata yung isang government officials dahil balik na kayo magbiyahe dahil binibigyan naman kayo ng subsidy. Things like that. Sa madaling salita, stop that. Tama na muna dahil yung sasakyan ng ating mga kababayan ay napiperwisyo. Baka pwede makisama na muna kayo. Mahirap kasi pagka halimbawa, na-late ka sa trabaho, tapos yung sa trabaho nyo mahigpit pagdating sa time in, may bawas kapag ka na-late ka. Dahil na-late ka dahil sa rally, paano kung hindi tanggapin yung dahilan mo na rally ang dahilan? Di apektado yung inaasahang kita nung pobreng Bawas din. manggagawa, may bawas din. Kaya nagagalit sila, nainis sila bukod sa ang tagal mo nung nakapila, ang alakang masakyan, tapos mababawasan ka pa ng sweldo pag na-late ka. Dahil sa kakulangan ng sasakyan, kung sakasakali, magpapatuloy sila sa pagpaprotesta. So, I don't know kung paano babalansehin, titimbangin ng ating pamahalaan yung mga patuloy nilang karaingan. That's the reason why, until now, hindi sila nag-stop doon sa kanilang pagsasagawa ng kilos protesta. Pero sana i-consider nila dahil bukas merong malaking tapyas sa presyo ng diesel na pangunahing gamit din ng mga transport group natin. That's a very good news at alam ko naman appreciated ng maraming kababayan natin. Oras, 7 minuto makalipas po ang 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inaasikaso na ng Philippine Embassy sa Yangon ang repatriation ng 78 mga Pilipino na pawang mga biktima ng human trafficking. Sila ipinilaya sa Myanmar matapos na maaresto dahil sa ilang paglabag sa immigration laws doon. Kabilang na ang illegal entry at residency. Ang mga biktima ay pawang na-recruit para magtrabaho sa scam centers. Labis naman ang pasasalamat ng Department of Foreign Affairs sa compassion at humanitarian gesture ng Myanmar authorities matapos na payagan ang pagpapalaya sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang nasa 101
ng mga Pilipino mula sa United Arab Emirates sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan noong Sabado, April 18. Kinabibilangan ito ng 80 overseas Filipino workers at 21 mga dependent. Samantala, patuloy namang pinalalawak ng Department of Migrant Workers ang reintegration support para sa mga nare-repatriate na OFWs, partikular na ang mga napilitang umuwi dahil sa gyera sa gitnang silangan. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng local employment, overseas redeployment, gayon din ang livelihood o entrepreneurship opportunities at job matching services. Kasama rin sa inialok ng DMW ang pagkakaroon nila ng skills training at upskilling sa tulong ng TESDA at scholarship support para sa kanilang dependents. Patuloy naman ang DMW sa pagtap sa mga alternative labor markets upang matulungan na makapaghanap ng bagong trabaho o mapagkakakitaan ang mga umuwing OFW. Hataw Balita ngayon. Pinilawak ng Department of Education ang reintegration program para sa mga gurong overseas Filipino workers na nais bumalik sa bansa. Isinagawa ang job at service fair katuwang ng Department of Migrant Workers upang tulungan ang mga returning teachers. Layo nito, mabigyan sila ng trabaho at suporta sa muling pagpasok sa local education system. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga nagbabalik na manggagawa. Nagbibigay rin ang programa ng scholarship, licensure, support at iba pang tulong para sa mga guro at kanilang pamilya. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Abby Valdez mula sa Dallas, Texas, USA. Global News. Good morning sa iyo, Sherwin, at magandang umaga rin sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpaputok ang Iranian Revolutionary Guards mula sa 2 gunboats nito laban sa mga barko at tanker na dumaan sa Strait of Hormuz na lumabag sa naging kasunduan ng Iran at Estados Unidos. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa mga tripulante na lulan ng mga barko. May humahataw na balita si Gerard Moral. Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you get me clearance to go. Iniulat ng United Kingdom Maritime Operations Center at Ministry of External Affairs ng India na nagpaputok ang 2 Iranian gunboats laban sa isang oil tanker at 2 barko mula sa India habang dumaraan ito sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng insidente, nakumpirma na ligtas ang tanker at ang mga tripulanting lulan ng mga barko. Dahil sa insidente, agad na nagpahayag ng matinding pag-aalala ang India kung saan nagpulong sina Indian Ambassador to Iran Muhammad Fatali at Indian Foreign Secretary Vikram Misri para sa isang diplomatic talks. Napilitan namang umatras ang ilang sasakyang dagat sa Strait of Hormuz, kabilang ng isang supertanker na may dalang milyon-milyong bariles na langis mula sa Iraq. Kasunod nito, muling naghigpit ang Iran sa Strait of Hormuz at ibinalik ang mahigpit na control matapos bawiin ang naunang pagpayag na makadaan ang limitadong bilang ng mga barko. Iginiit ng Iran na ang hakbang ay bunga ng umano'y paglabag ng Estados Unidos sa kasunduan at patuloy na pagpapatupad ng blockade sa dagat. Nagbabala rin ng Tehran na posible nilang tuluyang isara ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang tensyon at pagharang sa mga barko mula sa kanilang mga pantalan. Sa panig ng Estados Unidos, sinabi ng US Central Command na nasa 21 barko na ang kanilang pinabalik mula sa nasabing ruta bilang bahagi ng blockade. Samantala, iginiit ni US President Donald Trump na malapit na ang isang malawakang kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Ngunit itinanggi ito ng Tehran lalo na sa isyu ng enriched uranium na nananatiling pangunahing hadlang sa negosasyon. Patuloy naman ang babala ng Israel na hindi pa tapos ang operasyon nito laban sa Hezbollah habang nananatiling handa ang grupo na tumugon sa anumang bagong pag-atake. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.
Inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paglabag sa umiiral na tigil putukan kasunod ng mga pagpaputok ng Iranian Revolutionary Guard sa mga barko sa Strait of Hormuz. Uli ring nagbabala si Trump ng matinding pag-atake sa Tehran kung hindi ito papayag sa pakikipagkasundo sa Estados Unidos. May hataw na balita si Noel Poliarco. No more Mr. Nice Guy. Ito ang mariing banta ni US President Donald Trump laban sa Iran matapos niya itong akusahan ng paglabag sa umiiral na tigil putukan. Ayon kay Trump, hindi katanggap-tanggap ang pagpapaputok ng Iran sa mga sasakyang pandagat at dumadaan sa Strait of Hormuz. Binigyang diin din ng Pangulo na ang hakbang ng Iran ay lalo lamang nagpapasama sa kanilang sitwasyon sa gitna ng umiiral na blockade. Ayon pa sa kanya, bagamat inihayag ng Iran na isinara nito ang strait, nananatili namang epektibo ang blockade ng United States na siyang naglilimita sa daluyan ng mga barko. Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. They can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. Iginiit din ni Trump na malaki ang lugi ng Iran sa pagkakasara ng nasabing ruta na umaabot umano sa humigit kumulang $500 million kada araw, habang hindi naman aniya naaapektuhan ang US. Katunayan ay may mga barko pa umano na patungo sa mga daungan ng Amerika tulad ng Texas, Louisiana at Alaska upang doon kumuha ng supply. Kasabay nito, inihayag ni Trump na papunta na sa Islamabad, Pakistan ang kanyang mga kinatawan upang ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Ngunit nilinaw niya na may kasamang matinding babala ang mga alok ng Amerika. Ayon sa Pangulo, kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan, handa ang US na targetin ang mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang sa mga posibleng tamaan ng mga power plant at mga tulay na mahalaga sa ekonomiya at operasyon ng Iran. Iginiit niya na makatarungan at mas makabubuti sa Iran kung tatanggapin nito ang inihahaing kasunduan ng Estados Unidos. Subalit kung tatanggi naman ang Tehran, binigyan diin ni Trump na handa siyang gawin ang mga hakbang na dapat matagal nang naisakatuparan laban sa Iran. Samantala, sa kabila ng mga pagbabanta, patuloy pa rin ang pagtutulak ng diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Ngunit ayon sa mga observer, habang lumalala ang mga akusasyon ng paglabag sa tigil putukan, nananatiling nanganganib na muling sumiklab ang mas matinding labanan sa rehiyon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Bagamat may mga bagay nang napagkakasunduan ng Iran at Estados Unidos, inihayag ng Tehran na malayo pang mabuo ang isang final deal na tuluyang magwawasak ng digmaan sa gitnang silangan. Ito ay sa kabila ng pagiging positibo ni Trump na malapit ng magkasundo ang dalawang panig. May hataw na balita si Chris Fugaban. Kinumpirma ng Iran na may mga napagkasunduan na sa kasalukuyang negosasyon nito sa Estados Unidos matapos ang mga usapan sa Pakistan. Ngunit sa kabila nito ay giniit ng Tehran na malayo pa ang dalawang panig sa isang buong kasunduan dahil sa mga natitirang malalaking issue. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, may mga puwang pa at mamahalagang usapin na hindi pa nalulutas. اگر اینجا نایسته حتما اون شکل ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستم. گفتم آقای قاضی 15 دقیقه وقت بدیم ما دستور میدیم که برگردن. Isa sa mga kritikal na issue ang pagbubukas ng Strait of Hormuz.
na nananatiling sarado sa gitna ng standoff ng Iran at United States. Iginiit ng Iran na hindi muling bubuksan ang nasabing mahalagang ruta hanggang hindi inaalis ng US ang blockade dito sa mga daungan ng Tehran. Ayon kay Galibaf, malilimitahan ang galaw ng mga sasakyang pandagat kung magpapatuloy ang pagharang ng Amerika. Sa kabila ng mga tensyon, nilinaw ng Tehran na ang pagpayag nila sa tigil putukan ay dahil sa kanilang panalo at hindi dahil sa pressure mula sa Estados Unidos. و دستور دادم برگشت بعد برگشتش هم عبدالله با اون تماس داشت گفت آره 15 دقیقه الان برگشت یعنی نگاه کنید لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره ما کنترل تنگه دست ماست. Sa panig naman ng Amerika, nananatiling positibo si US President Donald Trump na malapit na makabuo ng kasunduan ang dalawang panig. We're going to see what happens, but I think we're very close to making a deal with Iran. Dagdag pa nito, may maganda ng pag-usad sa negosasyon at patuloy ang komunikasyon ng dalawang bansa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, nakaamba ang posibleng pagwawakas ng tigil putukan sa Miyerkules. Ayon kay Trump, posibleng hindi na ito paluwigin pa kung walang mapagkakasunduan sa Islamabad. At kung magkagayon, nagbabala siya na mananatili ang blockade at posible silang muling maglunsad ng mga pag-atake sa Iran. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Tres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Naghahanda na ang Islamabad sa Pakistan para sa inaasahang ikalawang pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran. Layunin nitong marisolba ang mga natitirang issue at posibleng pagbuo ng isang kasunduan sa mga susunod na araw na tuluyang tatapos sa digmaan sa gitnang silangan. May hataw na balita si James Buntuyan. Kinumpirma ni US President Donald Trump na papunta na ng Pakistan ang mga kinatawan ng Estados Unidos para sa panibagong round ng negosasyon. Darating ang mga delegado ng Estados Unidos sa Islamabad upang ipagpatuloy ang mga usapan matapos mabigo ang unang pulong na makabuo ng kasunduan kasama ang Iran. Inaasahang pangungunahan ni US Vice President J.D. Vance ang delegasyon ng Amerika kasama ang Special Envoy na si Steve Witkoff at iba pang matataas na opisyal. Sa naunang pag-uusap na ginanap sa Islamabad, pinangunahan din ni Vance ang US team habang ang delegasyon ng Iran ay pinamunuan naman ni Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf kasama si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Patatandaang umabot ng mahigit 20 oras ang negosasyon, ngunit nabigo itong makabuo ng kasunduan dahil sa malalalim na pagkakaiba ng posisyon ng dalawang panig. Sa ngayon nananatiling hindi pagganap na kumpirmado kung sasali ang Iran sa nasabing pagpupulong. Ayon sa mga ulat mula sa Tehran, hindi pa tuluyang napapagdesisyonan ng pamahalaan kung magpapadala sila ng kinatawan sa Pakistan habang nananatili ang naval blockade ng United States. Nanatiling mahirap ang pagkakasundo ng dalawang panig dahil sa mga malalalim na isyong hindi pa nalulutas. Isa na rito ang usapin ng nuclear program ng Iran kung saan matibay ang paninindigan ng United States na dapat isuko ng Tehran ang kanilang enriched uranium. Ngunit tumatanggi naman ang Iran at iginigiit na hindi nila isusuko ang kanilang karapatan sa nuclear program. Isa pang kritikal na issue ang Strait of Hormuz na nanatiling sarado dahil sa tensyon at blockade sa rehiyon. Samantala, nagpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang Islamabad sa mga hotel at mahalagang lugar kung saan inaasahang gaganapin ang pagpupulong. Ipinatupad na ang mga road closure, checkpoints at karagdagang pagbabantay ng mga armadong polis at sundalo bilang paghahanda sa high-level talks. James Bontuyan, umahataw sa balita ngayon. Nagbitiw na sa pwesto ang hepe ng patrol police sa Ukraine matapos masangkot ang kanyang mga tauhan sa kontrobersyal na insidente sa pamamaril sa Kyiv. Ikinalungkot naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nangyari. Lado't nangyari ito sa gitna ng patuloy na pagharap ng bansa sa digmaan nito sa Russia.
May hataw na balita si Joanne Nano. Patay ang 6 na individual habang sugatan ng higit 14 sa nangyaring pamamaril sa Holosivsky District sa Kyiv matapos magpaulan ng bala ang isang armadong sospek sa kalsada. Matapos ang pamamaril, pumasok ang sospek sa isang supermarket at ng hostage ng mga sibilyan bago ito napatay sa isang engkwentro ng mga rumesponding pulis. Lalo namang uminit ang issue matapos lumabas sa mga video na nagpapakita ng pag-alis ng ilang pulis sa pinangyarihan ng insidente sa halip na tulungan ng mga sibilyan. Dahil dito, nagbitiw sa pwesto si Patrol Police Chief Yevhen Zhukov at inamin na nagkulang ang kanyang mga tauhan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sinuspindi na ang mga nasangkot na pulis at kasalukuyang sumasailalim sa masusing investigasyon. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, hindi dapat pinabayaan ang mga sibilyan sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих 2 патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли. Вже є кримінальне провадження. Щодо цього факту буде повна перевірка роботи патрульних. Вони повинні були діяти у тих обставинах. Iginiit din ng Pangulo na kailangang suriin hindi lamang ang mga pulis kundi pati ang kabuuang sistema ng pagresponde at training ng mga otoridad. Kasalukuyan namang ginagamot ang mga nasugatang biktima kung saan may isa na nananatiling nasa kritikal na kondisyon. Binigyang diin ni Zelensky na mas masakit ang insidente dahil nangyari ito sa isang karaniwang lungsod na dapat ay ligtas para sa mga mamamayan. Ми проходимо через війну. І щодня, на жаль, людські втрати від російських ударів на позиції. Особливо болісно втрачати людей ось так, в звичайному місті. Просто на вулиці. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, hindi lamang sa mga pulis kundi pati sa pinagmulan ng baril at posibleng motibo ng suspect na itinuturing ng posibleng terrorist act. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Tinuligsa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang desisyon ng Estados Unidos na pahabain ang sanctions waiver sa pagbebenta ng langis ng Russia. Aniya, ang hakbang ay posibleng magdagdag ng pondo sa Moscow sa digmaan nito laban sa Ukraine. Narito ang humahataw na balita. Binatiko si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagpapaliwanag ng Estados Unidos sa sanctions waiver na nagpapahintulot sa Russia na magbenta ng langis sa kabila ng mga ipinataw na parusa. Sa ilalim na nasabing waiver, pinapayagan ang pagbili ng mga petroleum products sa Russia hanggang May 16. Ayon sa US, layunin ng hakbang na maibsan ang kakulangan sa supply ng enerhiya na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ngunit para kay Zelensky, ang bawat dolyar na napupunta sa langis ng Russia ay direktang pondo para sa patuloy na pag-atake nito sa Ukraine. Tinukoy din ng Ukrainian leader na may mahigit 110 tanker na kabilang sa tinatawag na Shadow Fleet ng Russia ang nagdala ng higit 12 milyong tonelada ng langis. Aniya, maaari itong magbigay ng umaabot sa 10 bilyong dolyar na kita sa Moscow na posibleng gamitin sa pagpapatuloy ng mga pag-atake. Sa nakalipas na linggo lamang, iniulat ng Ukraine na mahigit 2,300 drone, 1,300 guided bombs at halos 60 missile na ang inilunsad ng Russia laban sa kanilang lungsod at komunidad. Kabilang dito ang isa sa pinakamapaminsalang pag-atake noong April 15 kung saan ginamit ang daan-daang drone at missile sa isang gabi na ikinasawi ng hindi bababa sa 18 individual. Samantala, patuloy rin si Zelensky sa pakikipagpulong sa leader ng iba't ibang bansa upang makakuha ng suporta sa laban nito sa Russia. Wala pang tugon ang White House sa pahayag ng Ukrainian leader. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Muling nagpakawala ng ilang ballistic missiles ang North Korea patungong dagat. Ayon sa militar ng South Korea, inilunsad ang mga ito mula sa Sinpo area at lumipad ng humigit kumulang 140 kilometro.
Patuloy na sinusuri ng South Korea at Estados Unidos ang detalye na naturang missile test. Nagkaroon din ng emergency meeting ang South Korean government kasunod ng insidente at nagbabala laban sa posibleng panibagong provocation. Hataw Balita ngayon. Libo-libong residente ang kinailangang ilikas sa Paris matapos madiskubri ang isang World War II bomb. Natagpuan ang bomba sa isang construction site sa Columbus at isinailalim sa bomb disposal operation. Dahil sa panganib, nagsagawa ang mga otoridad ng controlled explosion upang ligtas itong masira. Matagumpay ang operasyon at tinayagan na ring makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Hataw Balita ngayon. Mahigit 100 humanoid robots ang lumahok sa half-marathon race sa Beijing kasama ang mga human runners. Nagwagi ang robot na gawa ng honor matapos tapusin ang karera sa loob ng 50 minutes and 20 seconds. Malayo ito sa naitalang oras ng dating champion robot na umabot ng mahigit 2 oras. Layunin ng China na palakasin ang industriya ng robotics sa pamamagitan ng suporta at mga pulisiya. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, USA, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Oras sa buong kapuluan. Oy, 5:34 AM na po. Alas 5:34 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inaasahang matatapos sa April 29, 2026 ang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Samantala, may record sa Land Transportation Office ang mga sasakyang binanggit sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga, testigo ng complainant sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. May hataw na balita si Rosalie Cos. Posibleng pagbotohan na ng House Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago magbalik sesyon ng Kongreso sa Mayo. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Matatapos na ang impeachment hearing sa April 29, araw ng Miyerkules. Kasalukuyang sinusuri at tinitimbang ng House Justice Panel ang mga ebidensya at testigo ng complainants sa mga reklamong impeachment. Noong April 14, dininig ng House Panel ang aligasyong matinding paglabag sa saligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umaning maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Isa sa pinakamalaking natukoy ay ang pinagtibay na notice of disallowance ng Commission on Audit sa ginastos na mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022. No-show naman sa pagdinig ang Vice Presidente o Defense Counsel nito. Oras na maaprubahan ng House Committee on Justice ang report nitong kalakip. Ang resolusyon at rekomendasyon, iaakyat ito sa plenaryo ng Kamara. Boto ng 1/3 ng lahat ng House members ang kinakailangan para aprubahan ang resolusyon at maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado bilang isang impeachment court. Samantala, ayon kay House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, maaaring magtungo sa pagdinig ang mga personalidad na idinadawit o nabanggit ni Ramil Madriaga sa mga alegasyon nito laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga. Pero pumalag ang isang Davao City-based artist at isang abogado na asawa ng isang resto bar owner sa Quezon City sa ilang alegasyon ni Madriaga. We will decide po in the next couple of days kung it is still necessary to invite them to explain their side. Pero syempre, on their own, I think they can go to the committee and tell the committee that they would want to be able to deny outrightly. Ito pong mga sinasabi po ni Mr. Madriaga. Particularly, yung pong doon sa bar owner. Kasi katulad ho ng binabanggit nila on social media, talagang nasasama ho talaga yung mga pangalan ho nila dito po sa bagay po na ito.
sa April 22 ang susunod na pagdinig ng House Justice Panel kung saan imbitado ang mga kinauukulang opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Kaugnay ito ng alegasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umano'y pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinamulaan na ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado sa kabila ng posibilidad na impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay nito, iminungkahi ni Senator Lacson ang isang praktikal na schedule upang mabalansean niya ng Senado ang trabaho at ang posibleng impeachment trial. May humahataw na balita si Jed Naresina. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang nakikitang banta sa kasalukuyang liderato ni Senate President Vicente Tito Sotto III sa kabila ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Senator Lacson na normal na ang pagkakaroon ng mga pagtatangka para sa palit liderato sa Senado dahil laging may nagtatangkang gumalaw lalo na tuwing sumasapit ang session break. Ayon sa senador, ang mga ganitong uri ng gapangan o pagpaplano ay karaniwang nangyayari kapag walang pasok ang Kongreso. Ngunit nananatiling solido ang kanilang hanay sa majority bloc at maayos aniya ang pamamalakad ni SP Sotto. Ngunit bilang paghahanda sa posibleng pag-transmit ng impeachment case mula sa Kamara patungong Senado, ibinahagi ni Senator Lacson na nagsimula na silang sumailalim sa isang crash course o briefing tungkol sa mga legal na usapin. Particular nilang pinag-aaralan ni Senator Sotto ang Rules of Court at ang Revised Rules on Criminal Procedure dahil sa mga supplementary applications nito sa gagawing paglilitis. Dagdag pa ng Senador, aktibo rin siyang kumukonsulta sa mga retiradong mahistrado at mga legal expert upang matiyak na magiging maayos ang kanilang pagganap bilang mga hukom sa naturang trial. Samantala, nagmungkahi rin ang Senate President Pro Tempore ng isang practical na schedule upang hindi maparalisa ang regular na trabaho ng Senado sa paggawa ng batas habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sa ilalim ng kanyang panukala, gagawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula sa alas 3 ng hapon habang ilalaan naman ang Martes at Huwebes para sa mga regular na sesyon. Naniniwala ang senador na ang ganitong kaayusan ay maaaring makakuha ng konsensus sa mga senador. Paliwanag ni Senator Lacson, magbibigay ito ng sapat na oras sa mga senador upang makapag-review at makapaghanda para sa parehong impeachment trial habang patuloy na ginagampanan ang kanilang mga lehislatibong tungkulin. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Nag-deploy ng mga bagong border control officers ang Bureau of Immigration na makatutulong sa pagpapalakas ng seguridad sa mga border o hangganan ng bansa. Si Dante Amento, humahataw. 28 bagong trainees ang nagtapos sa Philippine Bureau of Immigration Academy. Ayon sa Bureau of Immigration, makatutulong ang mga ito upang lalong palakasin ang seguridad sa mga hangganan o borders at gawing moderno ang frontline services. Ilan sa mga nagsipagtapos ay itatalaga bilang mga immigration officer, assistant at administrative aid. Agad silang ipinadala sa iba't ibang frontline offices sa buong bansa upang simulan ang kanilang trabaho. Sumailalim ang mga bagong opisyal sa 6 na linggong mandatory training bago ang kanilang deployment. Sinanay ang mga ito tungkol sa immigration laws, border control operations, regulatory enforcement, human security at communication skills. Bahagi rin ng kanilang training ang military-style exercises upang mahasa ang kanilang disiplina at kahandaan sa operasyon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang pagsasanay na ito ay mahalaga upang matiyak ang mga frontliner ay mahusay at mapagkakatiwalaan.
Binigyang diin ng BI na ang mga port ng bansa ang nagsisilbing first-line defense, kaya sinisiguro ng kamanihan ang mga opisyal ay handa, mapagmatsyag at may integridad bago sila italaga sa kanilang mga pwesto. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Nagtapos ng senior high school level ang nasa 50 persons deprived of liberty o PDL mula sa San Ramon Prison and Penal Farm sa ilalim ng Education and Training Section ng Bureau of Corrections sa pakipagtulungan ng Global Technical School of Zamboanga Incorporated. Ang mga naturang PDL ay mula sa maximum at medium security camp na pawang mga nakakumpleto ng kanilang senior high school education. Hinikayat ng mga otoridad ang mga nakagraduate na PDLs na magsilbing inspirasyon at gamitin ang kanilang natapos upang magkaroon ng bagong pasimula at oportunidad sa kanilang mga buhay. Binigyang diin din sa mga PDL ang kahalagahan na i-apply at ibahagi ang kanilang mga natutunan upang magkaroon ng positibong ambag sa mga komunidad. Ayon sa Bucor, ang naturang seremonya ay bahagi lamang ng kanilang tuloy-tuloy na commitment para sa pagbabago ng mga PDL sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng edukasyon at pagkatuto ng iba pang makabuluhang mga bagay. Hataw Balita Ngayon. Isang flight ng Philippine Airlines na PR2544 na may rutang Dumaguete to Manila ang nag-emergency landing sa Iloilo International Airport alas 4:30 kahapon, April 19. Ayon sa Iloilo International Airport, kinulang ang supply ng oxygen sa loob ng eroplano pag-abot nito sa cruising altitude na 32,000 feet. Kaya kinailangan nila mag-emergency landing. Ayon sa isa sa mga sakay ng naturang flight na si Gino Rabaya, habang nasa flight ay bigla na lamang umano siyang nakaranas ng hirap sa paghinga. Ayon naman kay Jong Narciso, bago pa lumipad ang eroplano ay nag-anunsyo na ang piloto na may technical problem sa air conditioning system nito. Hindi ito naayos hanggang sa kanilang paglipad at lumala dahil sa turbulence. Pero agad din namang bumaba ang oxygen masks sa overhead compartments. May mga matatanda at batang pasahero rin na agad namang binigyan ng medical assistance paglabas ng eroplano. Hataw Balita Ngayon. Natapos na ng mga otoridad ang pagtatambak sa Temporary Access Road patungo sa nasusunog na Nabotas Landfill. Dahil dito inaasahan na mas mapapabilis na ang pagapula sa sunog dahil maaari nang makapasok sa lugar ang mga heavy equipment na may kakayanang magtambak ng lupa sa nasusunog na basura. Si Benedict Samson, humahataw. Higit isang linggo nang nasusunog ang Nabotas Sanitary Landfill na nagsimula pa noong April 11. Ayon sa mga eksperto, methane gas na nasa ilalim ng basura ang pinagbulan ng sunog. At ang pagtatambak ng lupa lamang ang nakikitang solusyon upang tuluyang maapula ang apoy. Kahapon, natapos na ng Nabotas City Local Government Unit ang pagtatambak ng lupa para sa Temporary Access Road patungo sa Sanitary Landfill na nasa isang isla. Kasunod nito ay dumating na rin sa lugar ang mga heavy equipment mula sa Department of Public Works and Highways na tutulong sa pagtatambak ng lupa sa nasusunog na basura. At habang hindi pa tuluyang naaapula ang apoy, muling paalala ng health authorities na magsuot ng face mask dahil na rin sa mga sakit na maaaring makuha mula sa usok na nagmumula sa nasusunog na sanitary landfill. Nakapagtala na rin ang Department of Environment and Natural Resources ng very unhealthy air quality sa ilang lugar sa Metro Manila, kasama na ang mga lungsod ng Nabotas, Malabon, Caloocan, Quezon City at maging sa Marikina. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Pinuntahan ng Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ang nasa 126 na mga pamilyang nagsilika sa Ubando, Bulacan, bunsod ng mapanganib na usok na nanggagaling mula sa nasusunog na sanitary landfill sa Nabotas City. Personal na inalam ng DOH Secretary ang kalagayan ng mga residenteng nagsilikas, kung saan binigyan rin sila ng mga gamot at libreng konsultasyon. Pinagkalooban rin sila ng mga face mask, vitamins, gamot para sa ubo at hika.
maging ng mga hygiene kits. Ayon kay Secretary Herbosa, magsasagawa rin sila ng mental health assessment at blood extraction sa mga evacuee na kanilang ipadadala sa toxicology centers upang masiguro na walang kemikal ang nahalo sa kanilang dugo. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Pasig City Local Government, katuwang ang Pasig City General Hospital, Rizal Medical Center at the Medical City na layong makapagtatag ng Pasig Alliance for Organ Donation and Sharing. Kasama sa ceremonial signing ng kasunduan sa Department of Health Secretary Ted Herbosa at Mayor Vico Soto, pati na ang iba pang signatories at witnesses. Layo nito na palakasin at gawing institutional ang organ donation sa lungsod ng Pasig sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ugnayan sa PCGH, Rizal Medical at TMC bilang mga kasama sa Alliance for Organ Donation and Sharing. Ito ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng awareness at advocacy programs tungkol sa organ donation, gayon din ang pagtukoy at tamang pamamahala ng potential multiple organ donors, pagsiguro sa partisipasyon ng mga medical professional at iba pang allied specialists sa lungsod. Kasama rin sa napagkasunduan ang pagbubukas ng hospital units at support services, pati na ang pagkakaroon ng training at capacity building programs para sa mga medical staff na nakatuon naman sa donor management at organ procurement and retrieval. Hataw Balita ngayon. Pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilo na bigas upang matulungan ang mga apektado ng mataas na presyo ng bilihin. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdadagdag ng selling hours at outlets sa buong bansa upang maserbisyohan ang mas maraming Pilipino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nitong matiyak ang sapat at abot kayang supply ng pagkain sa gitna ng tumataas na gasto sa transportasyon. Nakatakdang magbukas ng karagdagang mga outlet sa Capiz, Bukidnon, Cebu, Cotabato at Catanduanes. Sa kasalukuyan, milyon-milyon na ang benepisyaryo ng programa at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Regional News. Binawi na ng Department of Environment and Natural Resources ang suspension order laban sa Monterazas Residential Project sa Cebu. Matapos makumpleto ng developer ang mga itinakdang corrective measures at mabayaran ang mga multa. Kabilang sa ginawa ng pagtatayo ng 23 detention ponds upang makontrol ang runoff at maiwasan ang pagbaha. Nauna nang nasisi ang Monterazas de Cebu Project sa matinding pagbaha na naranasan sa probinsya ng Manalasa ang Bagyong Tino noong November 2025. Samantala, mananatili namang mahigpit ang monitoring ng DNR upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagsunod sa environmental standards ng nasabing residential project. Hataw Balita ngayon. Nailigtas naman ang Philippine Coast Guard ang 4 na hikers na na-stranded sa Bantay Calbo Mountain sa barangay Tagat Norte sa Claveria, Cagayan noong Sabado, April 18. Ayon sa PCG Substation Claveria, umakyat sa bundok ang mga hikers subalit naligaw ang mga ito ng ruta. Agad namang nakatawag para magpasaklolo ang isa sa mga hiker kaya't mabilis silang nasagip ng mga otoridad. Matapos may baba mula sa bundok, isinakay ang mga hiker sa rubber boat at dinala sa Blue Lagoon Beach para sa paunang check-up sa Tagat Norte. Matapos masuri, itinurn over ang mga ito sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Hataw Balita ngayon.
Aabot sa 200 mga mangingisda mula sa Tagbilaran City sa Bohol ang nabigyan na ng fuel assistance mula sa lokal na pamahalaan. Bawat mangingisda na nagmamay-ari ng motorbangka ay pinagkalooban ng tig 2,000 pesos na fuel assistance. Ito'y natanggap sa pamamagitan ng voucher na maaaring ipalit ng cash na isang beses lamang pwedeng gamitin. Sa ngayon ay inihahanda pa ng lokal na pamahalaan ang tulong para naman sa mga mangingisda na gumagamit ng mas maliliit na bangka. Hataw Balita ngayon. Matagal nang suliranin sa isla ng Sapatos sa bayan ng Balud, Masbate ang kakulungan sa malinis na inuming tubig dahil ito ay isang geographically isolated and disadvantaged area. Kaugnay nito, naglagay na ang Department of Interior and Local Government ng Seawater Desalination Facility sa isla na inaasahang makatutulong upang ma-convert ang tubig dagat sa malinis na tubig na kanilang maiinom. Si Jerry Galicia, humahataw. Dekadang taon na ang problema ng mga residente dito sa isla ng Sapatos na mapagkukunan ng malinis na inuming tubig. At kailangan pa maglakbay ng ilang oras patungo sa Roa City at ilang karatig isla. Bukod pa dito ang mataas na presyo ng gasolina para lamang meron silang magamit na inuming tubig sa araw-araw. Mula sa isla ng Sapatos, gumugugol ng 3 oras na biyahe ang mga bangkero upang makabili lamang ng tubig mula sa Roa City. Tirahan ang Sapatos Island na nasa mahigit 140 mga pamilya o katumbas ng halos nasa 800 individual na hirap sa akses ng tubig na mainom at kanilang magagamit sa araw-araw. Dahil sa layo ng biyahe, dagdag pa ang mataas na presyo ng krudo. Umaabot sa 70 pesos ang isang galon ng mineral water na binebenta sa mga residente sa isla. Ang isang galon, pilit na pinagkakasya ng isang pamilya sa paliligo, paglalaba, paghuhugas at maiinom sa loob ng ilang araw. 70 isang galon. Tinitipid. Ang mineral lang yun, sir. Tapos minsan ang hinugas sa pinggan, dagat. Kunti lang, sir. Ang mga bata, pinapaliguan muna sa dagat. Tapos pag, binabunlawan ng 2 tabo. Ayon sa mga residente, kapag umuulan, matiga nila itong iniipon at siya nilang iinumin. Subalit ang problema, marami sa kanila nagkakasakit sa pag-inom ng tubig ulan. Pero walang po kaming magawa dahil talamak po ang kakulangan ng tubig dito sa isla ng Sapatos. At may isang pang pangyayari na hindi ko makalimutan. Noong isang araw po, wala na talaga kaming tubig sa bahay. Gutom ang mga anak ko, kailangan ko nang magluto, pero paano ako makakaluto kung walang tubig? Dahil sa desperasyon, lumapit po ako sa kapitbahay namin. Nahiyaman ako, napilitan akong humingi isang pitsil na tubig para tubig lang po ang hinihingi ko. Para lang makapagsabaw sa sinaing at may mainom ang mga bata. Grabe gidya nga pagkasang tubig dari pigado. Pag sa bagyo wala kami sa lukan. Kay siyempre ang motor hindi makabiyahe. Sa nga time ang trabaho namon kung mag-ulan amon na lang among ginainom. Kunti lang bisan may labod ginainom namon. Basta may tubig lang kami. Kaugnay nito, naglagay na ang Department of Interior and Local Government o DILG kasama ang lokal na pamahalaan ng Balud ng Seawater Desalination Facility sa Sapatos Island. Ang nasabing pasilidad ay may kakayahan na linisin at i-convert sa tubig na maiinom ang tubig na nakukuha mula sa dagat. Dadaan ang tubig dagat sa ultraviolet o UV ray process upang mapatay ang mga bakterya upang ligtas itong mainom ng mga residente. Ito yung Seawater Desalination System na may kakayahang mag-produce ng 10,000 litro ng potable water na ang source ito ay nagmumula sa tubig dagat na kayang suplayan ang buong populasyon na tinatayang nasa mahigit 700 na residente dito sa isla ng Sapatos.
Ang water desalination facility ay pinagagana sa pamagitan ng diesel generator. Sinagot na ng Balud LGU ang gastos sa krudo upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad. Aabot sa 9 na milyong piso ang pondong inilaan ng DILG sa nasabing proyekto. Meron naman silang LGU fund na 1.8 billion pero hindi yun sapat para dito sa sistema na ito. So ngayon, sa pamamagitan ng national government, nasuportahan sila sa financial na issue o financial concern nila. So kaya ngayon, ang DILG tumulong sa kanila para magawa itong programa na ito kasi kami naman ang sumusubaybay talaga sa pagbinabaan ang pera ng LGU. Kami yung sumusubaybay para maging maganda yung project. Plano rin ng LGU Balud na lagyan ng solar-powered system ang pasilidad upang mabawasan ang gastos sa diesel at mapanatili ang operasyon nito sa mga susunod na taon. Ito pong project na ito para sa ating lahat sa Patos. Sana mapakinabangan natin ng maayos at lahat makinabang. Yun lang ang pakiusap ko sa taga-barangay sa Patos. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Weather News. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, April 20. Panoorin natin ang update mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, April 20, 2026. Sa lukuyan, maliwalas sa panahon ang ating naranasan dito sa buong bansa. At yung bagyong Senlaco ay tuluyang lumabas sa ating domain at hindi na ito inaasang makakaapekto sa ating lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, wala naman tayong namomonitor na panibagong LPA o bagyo na maaaring makapekto sa ating bansa. At sa mga susunod ng araw, wala po tayong inaasang LPA o low pressure area o bagyo na maaaring makapekto sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, patuloy pa rin tayong makakaranas ng maganda at maaliwalas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Dito sa Metro Manila, inaasahan na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Tuguegarao, mas mataas ang temperatura na aabot ng 36 degrees Celsius. Sa ibang sa Visayas at Mindanao, inaasahan na aabot ng 33 degrees Celsius doon po sa Puerto Princesa, Calayan Island at ganoon din sa Davao City. Mas mataas ang temperatura may tatala ngayong araw sa Zamboanga na aabot ng 35 degrees Celsius. At kahit na mainit at malinsangan na panahon, may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan o sandaling buhos na ulan dulot ng mga localized thunderstorm. Kahapon, ang mataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius noon po sa may Sangli Point, Cavite. Dito sa Metro Manila, umabot ng 37 hanggang 39 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index. Mataas na aabot ng 42 degrees Celsius doon pa rin po sa Sangli Point, Cavite. Dito sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Wala tayong gale warning, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin, may balak pumalaos sa ating mga karagatan, safe naman po. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga nabubong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat mamaya pong 5:40 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:11 ng hapon. Maraming salamat, Aljar. At napanood po natin ang update mula naman sa Pag-asa Weather Specialist. Again, Aljar Aurelio, magandang umaga. Maraming salamat. Tandaan po sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At para naman ihatid sa atin ang latest sa presyo po ng mga pangunahing bilihin nasa Divisoria sa Maynila, si Mikey Samson live.
Live Report. Good morning, Mikey. Magkano ba ang presyuhan ng mga bilihan dyan sa Asuncion Market sa Divisoria, Mikey? Isang magandang morning sa iyo, amigo Sherwin, at isang magandang morning din sa ating mga kasangbahay. At nandito nga tayo ngayon sa Asuncion Market dito sa Divisoria para muli ay i-update ang ating mga kasangbahay patungkol sa mga pangunahing bilihin ng ating mga kasangbahay. At base na rin sa pag-ikot natin dito kanina, nagkaroon nga ng bahagyang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, partikular na sa karne. Depende umano ito sa mga supply na kanilang natatanggap. At para naman sa iba pang mga presyo ng ating mga bilihin, para naman sa manok, ang paa ng manok ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ang drumstick naman ay nagkakahalaga ng 200 ang bawat kilo. Ang wings naman po ay nagkakahalaga ng 200 per kilo. At ang whole dressed chicken ay nagkakahalaga ng 170 to 180 ang bawat kilo. At para naman po sa mga nagnanais na magsahog ng baboy sa kanilang mga lutuin o gawing main course ito, ang pork kasim po ay nagkakahalaga ng 370 pesos. Ang pork pigi ay nagkakahalaga ng 350. Ganun din ang pork chop. Ang liempo naman po ay nagkakahalaga ng 400 to 420 bawat kilo. At ang pata ay nagkakahalaga ang isang kilo ng 350. Para naman sa isda, ang bangus po ay nagkakahalaga ng 240 to 280 pesos. Ang labahita ay nagkakahalaga ng 250 pesos. Ang galunggong naman ay nagkakahalaga ng pampano ay nagkakahalaga ng 400 pesos bawat kilo. Ang isang kilo naman ng dalagang bukid ay nagkakahalaga ng 260 pesos. At ang tulingan naman ng isang kilo niyan ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ganun din ang tambakol. Pagdating naman sa mga gulay, ang kamatis po ay nagkakahalaga ng 35 to 50 pesos bawat kilo. Ang sibuyas ay nagkakahalaga ng 40 to 70 ang per kilo at ang sayote ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Ang carrots naman po ay nagkakahalaga ng 110 per kilo. Ang talong ay nagkakahalaga ng 80 pesos ang bawat kilo. Ang ampalaya naman po ay nagkakahalaga ng 100 pesos bawat kilo. At ang isang kilo naman po ng labanos ay nagkakahalaga ng 30 to 50 pesos. Ang patatas naman po ay nagkakahalaga ng 40 to 50 pesos. At ang okra naman po ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat tali. Gayon din ang alugbati, 10 piso din ang bawat tali. Gayon na rin ang petsoy Tagalog at ang sangsong. At iyan po muna ang update ng presyo mula dito sa Asuncion Market. Muli po ay ina-acknowledge din po namin ang effort at support ng ating mga mothers and marshals mula dito sa Saragossa at gayon na din ang lahat ng mga vendors dito sa Asuncion Market. Maraming salamat po sa inyo. Balik po muna dyan sa studio. Mikey, tanong ko lang, ano ba yung mga dagsa na gulay dyan, yung mga bulto? May mga napansin ka bang gulay dyan na marami? Opo, sa ngayon ang marami ay repolyo at ang carrots. Ayan po. Oo, mukhang masarap nga mag-chapsuy ngayon eh. O yung broccoli sana inaabangan ko, tsaka yung cauliflower. Kasi pagka Divisoria, di ba, talagang kadalasan nandyan yung mga murang mga bilihin talaga, Mikey, di ba? Opo, nandito po. At nakakatuwa nga po nga, tipin, may bahagya pa po yung pagtaas pero sa totoo lang po ay mababa pa po ang kanilang presyo kumpara sa iba pang mga tindahan. Ayan, sige. Maraming salamat, Mikey, ha? At sa yung mga kasama dyan na mothers, ayan, yung mga DRRT natin, yung lahat ng yung mga kasama dyan, binabati natin. Maraming salamat, Mikey Samson, mula dyan sa Asuncion Market sa Divisoria, Manila.
Umagi ang PNP responders, Office of the President, Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa triple header match ng Season 12 ng UNTV Cup kahapon. Nakabawi sa huling bahagi ng laro ang PNP responders at AFP Cavaliers sa kanilang katunggali habang ang OP Bagong Pilipinas naman ay nagpamalas ng dominating performance. Si JP Nunez humahataw. Isang maaksyong bakbakan sa hardcourt ang muling ipinamalas ng mga kupunan sa triple header match ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Nagtuos sa first game ang PNP Responders at Comelec Vanguards. Naging mainit sa simula ang Comelec Vanguards para tambakan ng double-digit na kalamangan ang PNP Responders sa first quarter pa lang ng laban. Subalit sa second quarter, mas lumamang sa opensa ang PNP Responders para bawiin ang kalamangan at iwan ng isang puntos ang Comelec Vanguards sa score na 39-38. With more than 3 seconds remaining, tabla sa 71 na puntos ang dalawang kupunan. Palitan ng puntos ang dalawang kupunan hanggang sa last 6 seconds of the game na nakakuha ng foul ang PNP Responders para sa kanilang tsansang umabante sa Comelec Vanguards. Final score, 81-78 para sa PNP Responders. Best player of the game si Police Staff Sergeant Richard Villanueva na nakakuha ng 19 na puntos. So kahit paano, nagkaroon ng adjustment period lang sa first half. Buti second half, nakapag-adjust na at nagawa na namin yung tama. Siguro we plan to mag-alat ng more time sa practice lang naman. Yun naman, sa mental game, malayo pa naman yung liga, yung torneyong to, so hopefully makabawi kami. Sa second game, umpisa pa lang ng bakbakan ng Office of the President, Bagong Pilipinas at GSIS Furies, dominating performance na ang ipinakita ng OP Bagong Pilipinas. Sa pagtatapos ng first quarter, agad nilang iniwanan ng 16 na kalamangan ang GSIS Furies sa score na 25-9. Hindi na nakabawi pa ang GSIS Furies sa lahat ng quarter ng game at nakuha ng OP Bagong Pilipinas ang big win sa final score na 85-62. Best player of the game si Kenneth De Vega na kumamada ng 16 points at 11 rebounds. Actually, binigyan niya kami ng hard fight. First, nung umpisa, nakauna kami. Siyempre, laro to ng basketball, may runs, at nakahabol sila. Buti na lang, by execution of plays and of our defense, na nakalamang kami at doon namin nasukit yung panalo. Siguro talagang outrun kami. Outrun kami. Free throws, turnover namin, tsaka yung offensive rebound nila, hindi namin na-control. At sa huling game ng triple header match, naiakyat ng DENR Lawin Patrollers sa double digit ang kanilang kalamangan sa first half kontra sa AFP Cavaliers. Pero sa last minute ng third quarter, ilang missed shots at turnover ang nagawa ng DENR Lawin Patrollers dahilan para maidikit ng AFP Cavaliers ang kanilang score sa 61-62 sa pagtatapos ng third quarter. Sa fourth quarter, halos dikit ang laban pero sa huling minuto ay mas naging epektibo ang opensa ng AFP Cavaliers para bawiin ang 19-point deficit ng game sa final score na 78-72. Best player of the game si Darwin Cordero na umambag ng 28 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 steals at 2 blocks. Sinabihan lang namin yung pinapractice namin doon sa yung practice namin, gawin lang nila rito. Kasi sa practice nagagawa naman nila, no? Na nagagawa naman na maayos yung depensa, yung opensa. No excuse. Kulang kami ng players. Kulang kami. Pero I think some adjustment, some I think matiwala ako makakabalik kami kaagad.
Abangan ang susunod na schedule ng games sa official social media accounts ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa Balita Ngayon. Feature News. Good vibes ang hatid ng kakaibang trip ng magkakaibigan na ito na nagbonding sa isang magandang pasyalan dyan sa may Sambales. Sa TikTok post ni Ginoong Gino, makikita ang masayang bonding ng nilang magkakaibigan sa ilalim ng tubig na animoy mga isda na may hasang. Ano ba naman yan? Kita sa video ang pagkakape at pagkain nilang magkakabarkada kung saan nakalagay ang witty caption na Deep Conversation with Friends. Biro na ilang netizens sa comment section ng post, sobrang lalim naman po ng pinag-uusapan nyo. Sagot naman ni Ginoong Gino, muntika na silang malunod sa kaligayahan. Sa ngayon ay meron ng mahigit sa 788,000 likes ang nasabing TikTok post at aabot na rin sa 672,000 ang mga nag-share. Hataw Balita Ngayon. Ay, mapapasana all ka na lang. Buti pa sila natuloy ang kanilang planong simpleng outing. Mukhang may hugot ka. Hanggang ngayon kami ay plano pa rin. Pero alam mo, nakakatuwa yun. Imagine sa ilalim ng tubig, mayroon silang mga conversation. At saka hindi natatapon yung kanilang mga, yung kape nila, di ba? Oo. Totoo ba yun? Hindi, actually, it's ano lang naman, for video posting purposes. Oo, paano magkakapit talaga? Kumbaga ano lang. How long are you going to last kung nandoon ka sa ilalim ng parang iniisip ko, posible ba yun? Ini-enjoy lang nila yung kanilang kumbaga outing. Ayan. Sa kabila ng crisis na kanilang nararanasan natin, may mga ganyan tayong mga pampagood vibes sa ating mga And that's very good naman, di ba? Pagka mayroon kang ganyan, nakakalimutan mo yung mga kung mataas yung BP mo, nakakatulong yan para at least that's a good vibes, di ba? Nakakawala ng stress na yung nakakawala ng stress, that's the word there. Ayan, okay. Kayo lang kayo. Meron na ba? Sana makasaglit kahit isang araw. May binabanggit kang lugar, di ba? Maganda. Taytay ba yun? Oo, kasama yun sa Taytay bucket list namin mga sa may Taytay. Maganda kasi doon. At malapit lang dito sa Maynila kasi paglabas mo ng Quezon City, di ba? Na yan? Tanay. Tanay. Alam din ni Ate Joanne, nakarating na yata yun dun eh. Oo, nakarating na siya doon. Kila Ate Grace Casin ba yan? Ang ganda doon. Kasi kung mahilig ka sa nature, tahimik, gusto mong mag-camping. May batis pa yata yan may batis. Nakaka-experience ng mga ganyan. Nasa batis, makapanguhuli ka ng talangka, may maliliit na isda. Parang babalik ka doon sa pagkabata mo na napupuntahan mo yung mga ganyan. Parang excited. Mas malamig doon, parang Baguio City. Tanay kasi yan, ang ganda daw dyan. Meron talagang literal na makikita mo yung fog. Batis. Yung mga fog sa kahit mga 6:37 a.m. Siyempre, di ba, pag fog pinag-usapan natin, hindi ka na masyado nakakakita niyan. Pero sabi nyo sa Tanay, sige nga. Sige. Sabi, paalam na daw tayo. Sige. Pero bago tayo magpaalam, narito muna po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Update sa planong pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico na naaresto sa Czech Republic tutukan. Hataw Balita Ngayon. Implementasyon ng Service Contracting Program i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita Ngayon. Petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeep, ihahain ng piston sa LTFRB. Hataw Balita Ngayon. Department of Education magsasagawa ng briefing kaugnay ng 3-term school calendar na sisimula naman sa school year 2026 to 2027. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
Mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, talatang 37 hanggang 39. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Brad Chris Sabila at si Brad Arman Velasquez. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dahil inumpisahan mo ang pagbati ngayong Lunes, bumabati na rin ako dahil may oras pa rin naman ang aking magulang si Tatay Ben at Nanay Mercedes. Sila po ay Mercedes Ben. Ayan. Good morning po sa kanila. Nanonood sila ngayon. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad, 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Bernard Daddies. Ako batiin ko muna. Maraming salamat po yung mga kasama natin sa transmitter. Daryl Alpin, transmitter natin sa Malabon and of course dyan po sa Antipolo. Thank you sa ating EP, Miss Joan Nano, ang ating kasama natin si Rap at ganoon si Alex at syempre Josa and Judren kasama ang ating pilot Bernie. Mga kasama naman natin dyan sa sa inyong lahat. IT Department, thank you very much. Maraming salamat po, Luel. And of course, syempre, ang ating TD. Ayan. FD. Christian. Kasama natin si Piolo. Mayroon tayong Piolo dito. Si Carl at ganun din. Si Aljan and kasama natin dito si Ron. Maraming salamat. Syempre, sa inyo pong lahat, mga kasambahay. Maraming salamat po sa 2 oras niyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Joanano, thank you. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa mga humahataw na balita. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.